Dear Miss Love, ito po ang kwento na ibabahagi ko sa inyo. Isang kwento ng aking buhay, pag-ibig at pagkakasala. Alam kong mali at hindi ko siya inisip bilang tito. At mas lalong hindi ko siya tiningnan bilang asawa ng tita ko. Oo, siya ang haligi ng bahay na tinitirahan ko. Siya ang asawa ng tinuturing ko ng ina ko. Pero sa 5 taon niyang pagkawala, nabura na ang imahe niya sa isip ko. Kaya siguro pagbalik niya, ibang Joel na ang bumungad sa akin. At sa araw na yon, habang nakatingin siya sa akin ng matagal sa labas ng pintuan, doon nagsimula ang isang lihim na ayokong buuin pero hindi ko rin kayang pigilan. Hindi ko alam kung bakit nang makita ko ulit siya, iba ang naging pakiramdam ko. Naging conscious ako at hindi ako makatingin sa kanya. Hanggang sa nakagawa ako, Miss Love, ng isang bagay na alam kong lagpas na sa limitasyon bilang pamangkin ng asawa niya. At kahit alam kong mali ang ginagawa ko, pinagpatuloy ko. Binigay ko ang sarili ko sa kanya. At siya, na asawa ng tita ko, ang siyang naging unang lalaki sa buhay ko. At ito ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa ko. Ako po si Isabel, 22 years old. Ulila na simula noong 12 anyos. Namatay sina mama at papa sa isang aksidente sa Camarines. Simula noon, si Tita Marisa na ang kumupkop sa akin. Pinsan siya ng mama ko. Wala pa silang anak noon ni Tito Joel, kaya parang ako na muna ang naging anak-anakan niya. Tumira ako sa bahay nila dito sa may San Pablo, Laguna. Simple lang ang buhay. May kaya silang mag-asawa. At dahil sa kabutihang loob niya sa akin, naging malaki ang utang na loob ko sa kanya. Nang magkaanak sila, ako ang tumulong na magpalaki. At habang busy si tita sa online business niya, ako na rin ang naging kamay at paa niya sa bahay. Si Tito Joel, 47 years old, isang OFW, electrical supervisor sa Middle East. 5 taon siyang hindi umuwi dahil na-extend ang kontrata. Video call lang kung minsan sila, pero ako, halos hindi ko na siya maalala. Kaya po nung araw ng Sabado, nung pagbalik niya, doon biglang bumaliktad ang tahimik kong mundo. 3:00 ng hapon nang dumating siya, dala-dala ang maleta niya. Tuwang-tuwa si tita at Gab pagkakita sa kanya. Pero ako nung time na yon, iba yung naramdaman ko. Kumakabog yung dibdib ko. Sa edad niyang yun, napakatikas niya. Gwapo na siya noon, pero bakit parang lalo siyang gumwapo nung nagkaedad na? Binati niya ako at kita ko rin sa kanyang muka ang pagkagulat nung makita ako. Kinagabihan, bandang 11:00 ng gabi, nung maalimpungatan ako. Pumunta ako ng banyo. Paglabas ko, madadaanan ko ang silid ng mag-asawa. Hindi ko sinasadya na marinig ang hindi dapat. Alam kong sabik silang dalawa sa isa't isa, pero hindi ko maiwasang maapektuhan sa aking naririnig mula sa kanila. Mahina lamang na ingay, pero sapat para makaramdam ako ng kakaiba sa aking sarili. At doon pumasok ang paghahangad kong sana ako rin. Sana maranasan ko din. Kinaumagahan, kagagaling lang namin sa simbahan. Si tita naiwan sandali para makipag-meet sa buyer. Ako naman, agad dumiretso sa kusina para maghugas ng pinagkainan namin kaninang umaga.
Pagpasok ko sa kusina, nandoon si Tito Joel. Nakatalikod. May binubuksan na supot ng pasalubong sa ibabaw ng lamesa. "Nandito ka na pala," sabi niya nang hindi lumilingon sa akin. "Opo," sagot ko, habang sinisimula ng ligpitin ang mga plato. "Sarap ng luto mo kanina," dagdag pa niya. "Namiss ko talaga yung sinigang na maraming sili. Hindi ako nakakakain nun sa abroad eh." Napangiti ako. "Simpleng timpla lang po yun. Mas gusto ni tita yung medyo maasim pero sakto lang po yung ginawa ko kanina kasi alam kong paborito niyo yun," sabi ko. Lumingon siya. "Talaga? Para sa akin yun?" Ngumiti lang ako. "Dalaga ka na pala talaga ano?" sabi niya habang inaabot sa akin ang isang maliit na box. "Para sa'yo to. Pasalubong. Bracelet na silver. Simple lang pero elegante." "Grabe naman po. Ang ganda-ganda. Ang mahal ho siguro nito." "Hindi ko binili yan kasi mahal. Binili ko kasi bagay sa'yo," sagot niya. Napatingin ako. Tinignan ko yung bracelet tsaka siya. Hindi ako makapagsalita agad. Nag-blush yung pisngi ko. Hindi ko na alam kung paano ako kikilos. Siya nga pala. Nabanggit sa akin ni Marisa. "Gusto mo raw matutong mag-drive? Gusto mo turuan kita?" Tanong niya bigla habang kinukuha yung susi sa may cabinet. "Ngayon na po?" tanong ko. "Ngayon na, para hindi rin tayo maabala. Wala sila? Para may oras lang tayo," anya. At doon ako kinabahan dahil makakasama ko siya ng solo. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag. Dahil ba gusto ko rin matutong mag-drive? O mas totoo sigurong gusto ko siyang makasama. "Seryoso ka, Tito?" tanong ko habang sinusubukang itago ang kaba. Ngumiti siya. "Oo naman. Wala ka pang lisensya, hindi ba?" "Wala pa nga po. Nag-try ako dati pero hindi natuloy. Lagi kasing busy si tita eh," sagot ko. "Tamang-tama. Ako munang magtuturo sa'yo habang nandito pa ako," sabi niya habang binubuksan ang pintuan ng sasakyan. Hindi ko na napigilan ang mapangiti. Sumakay ako sa driver's seat habang siya naman ay sa passenger side. Doon ko lang na-realize na ganito pala ka-intimate ang maliit na espasyo ng kotse kapag kayong dalawa lang ang laman. "Relax lang ha, huwag kang kakabahan," sabi niya habang inaabot ang seatbelt para i-clip sa gilid ko. Nadikit yung braso niya sa balikat ko. Saglit lang pero sapat para maramdaman kong uminit ang paligid. "Okay, sige. Apakan mo muna yung brake tapos pindutin mo yung ignition." Sunod-sunod lang yung bili niya. Kalmado, parang sanay magturo. Pero ako, hindi ko maayos ang paghawak sa manibela. Hindi ko alam kung kinakabahan ako sa unang pag-drive o dahil nandyan siya at sobrang lapit niya. "Yan, dahan-dahan lang. O sige, arangkada mo ng konti." Nakaikot kami sa looban. Mabagal lang ang takbo. Tumatawa siya tuwing bigla akong pepreno o kapag mali ang nahawakan ko. "Baka pati likod ng kotse mo masira ako sa kaba, Tito," biro ko. "Nasa harap ka nga eh, likod pang iniisip mo," sabi niya sa bingisi. "Kaya mo yan, madali kang matuto." Pagkalipas ng ilang ikot, pinahinto niya ako sa ilalim ng puno, sa isang tahimik na bahagi ng looban. "Pahinga muna," sabi niya. "Ayos ka naman pala eh, madali ka lang turuan." Ngumiti ako, pero hindi ko siya tinitingnan. Pinagpapawisan ang palad ko kahit naka-aircon kami. "Salamat po, Tito. Ang saya-saya pala. Ang tagal-tagal ko nang gustong matutunan to eh." Napatingin siya sa akin, pero hindi agad nagsalita. "Alam mo, nakikita ko talaga na ang laki na ng pinagbago mo. Hindi lang sa itsura, pati na rin sa lakas ng loob," anya.
Umiling ako. Pilit na tinadaan sa biro ang lahat. Takot pa rin naman po ako eh. Kung wala kayo sa tabi ko kanina, baka may nabangga na ako. Pero andito ako, hindi ba? At kung sakaling mabangga ka man, ako unang aako. Mahinang sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Diretso yung tingin niya. Hindi ngumingiti, pero hindi rin seryoso. Para bang may gusto siyang sabihin na ayaw niyang sabihin ng diretsahan. Bakit parang ang lalim po yata ng hugot niyo? Tanong ko. Hindi siya sumagot agad. Tumikhim lang. Wala. Siguro kasi ilang taon din akong nawala. Ngayon lang kita ulit nakita ng malapitan. Hindi ko alam pero napakalaki ng pinagbago mo. Napakaganda mo na. Nagulat nga ako nung makita kita. Siguro na-miss niyo ako, no? Biro ko pa. Ako, hindi mo ba ako na-miss? Bulong niya. Matagal din akong wala sabi pa niya. Napatigil ako noon. Hindi ko siya agad nasagot. Dahil ang totoo, na-miss ko siya. Pero hindi bilang tito. Kundi bilang isang lalaki na unti-unti kong nagugustuhan. Ngunit bago pa ako makasagot sa kanya, nag-ring ang phone niya. Si tita tumatawag. Tinatanong kung nasa na kami. Pabalik na kami, sagot niya. Tsaka tinapik ako sa balikat. Tara na, Sabel. I-drive mo na pabalik. Pero wag mo na muna akong sagutin. Sa ganyang tinginan mo baka mamaya hindi tayo umabot sa bahay. Pilit akong natawa pero kabadong-kabado ang dibdib ko. Sa pagbalik naming dalawa, normal ang kilos namin. Walang mali siya sa paningin ng ibang tao. Pero kami, unti-unti, may nagsisimula. Simula nung araw na tinuruan niya akong mag-drive. Nag-iba ang galaw ng oras sa loob ng bahay. Bawat kilos niya, bawat tawag ng pangalan ko, para bang may ibang laman. Iba na yung presensya sa pagitan namin. At ako, hindi ko na rin maikakaila. Palihim ko siyang tinitingnan habang nag-aayos siya ng gamit. Inaabangan ko ang tunog ng hakbang niya sa hagdan. Iniisip ko kung alam ba niya kung gaano na ako naaapektuhan. Kapag bagong ligo siya at kapag nasa labas siya na tanging short lang ang suot. Alam kong mali, Miss Love. Nahumanga o magkagusto sa asawa ng tita ko. Pero hindi ko napigil ang sarili ko. Isang hapon, bumuhos ang ulan. Si tita'y umalis papuntang bayan para bumili ng stocks. Si Gab naman ay natulog sa bahay ng kaklase niya. Kami lang ang naiwan sa bahay noon. Nasa likod ako ng bahay. Nagkukusot ng mga labahan nung lumapit siya. Wala ba si tita mo? Tanong niya. Nasa bayan po. Kanina pa umalis. May bibilhin daw na bagong stocks. Hindi na kayo inistorbo dahil tulog kayo. Tumango siya. Sumandal siya sa may pintuan habang nakatingin lang sa akin. Nakasando lang siya at short. Mukhang bagong ligo. Sayang, sabi niya. Naisip ko sanang magluto ng pansit Gusto mo ba akong tulungan? Napatingin ako. Marunong pala kayo, tito? Konti lang. Yung basic lang basta may makain, sabi pa niya. Umiling ako pero ngitian siya. Sige po, ako na lang po yung maghihiwa ng mga sangkap. Pumasok kami sa kusina. Habang ako'y abala sa paghihiwa ng repolyo, abala rin siya sa pagbukas ng mga ingredients. Ang lakas ng ulan sa labas, kaya kahit nasa loob kami, parang may sariling mundo ang paligid. Napakatahimik no, sabi niya. Medyo nakakapanibago nga po. Pero parang minsan okay din yung ganito. Walang masyadong ingay. Sabi ko, sabay iwas ng tingin. Narinig ko yung paglapit ng hakbang niya. Hanggang sa tumigil siya sa likod ko. Salamat nga pala, Isabel. Para sa naman po, tanong ko. Sa pagiging andyan, sa pag-aalaga kay Gab.
Saglit akong natigilan sa sinabi niya. At bago pa ako makalingon, naramdaman ko yung kamay niya sa balikat ko. Banayad lang, pero nakaramdam ako ng kakaiba. Alam kong mali to. Bulong niya na halos hindi marinig dahil sa lakas ng ulan. Pero alam mo, ilang araw na akong nalilito. Hindi lang po kayo. Sagot ko sa mababa ang boses. Ako rin ho. Lumingon ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi ko tinago yung nararamdaman ko. Hindi ako umatras. Hindi ko tinakpan yung sarili ko sa mga mata niya. Hindi naman siya nagsalita agad, pero unti-unti siyang lumapit. Hanggang sa ilang pulgada na lang ang pagitan namin. Hindi ko na rin kinaya, Miss Love. Pumikit ako. Hanggang sa naramdaman ko yung labi niya sa noo ko muna. Parang nagtatanong, parang humihingi ng permiso. Sumunod, dahan-dahang bumaba ang halik niya sa pisngi ko. At sa huli, sa labi ko. Malambot ang labi niya at maingat siya. Wala ni isang salitang lumabas, pero malinaw sa aming dalawa na mali na ang nangyayari. Ang kamay niya ay dumapos sa bewang ko. Ang sa akin naman ay sa balikat niya. Ramdam ko yung tibok ng puso niya. Mabilis. Parang akin din. Mainit ang hininga namin habang magkalapit. Ang bawat segundo ay parang humahaba. Hindi na namin naririnig ang pagpatak ng tubig. Hindi namin nararamdaman ang oras. Basta ang alam ko lang, hinalikan niya ako at hinalikan ko rin siya. Nagpatuloy ang ulan sa labas at kami nanatiling ganoon sa loob ng kusina. Hanggang sa maya-maya pareho kaming natauhan. Lumayo siya ng bahagya. Baka ho bumalik na si tita, sabi ko. Kahit hindi sabihin nagderetsahan, pareho naming alam na hindi na kami babalik sa dati. Hindi na ito simple, may nangyari na. At kahit halik lang yun, alam kong yun na ang simula ng lahat. Pumunta siya sa may bintana. Nagkunwaring pinapanood ang ulan. Ako naman, tahimik na tinapos ang paghihiwa sa gulay. Pero yung kamay ko nanginginig. Nung gabing yon, tahimik ang lahat. Si tita abala sa bagong stocks. Si Gab busy sa homework. Ako at si Tito Joel. Nagkakatinginan saglit. Ilang segundo lang. Pero sapat na yon para malaman namin. Alam nating dalawa kung anong naganap. At kahit walang nakakita, may ginawa kaming hindi na mabubura. Mula nung maganap ang halik na yon sa kusina, nagbago ang tingin namin sa isa't isa. Hindi man kami nag-uusap tungkol doon, hindi na rin kami kailangang magsalita pa. Tuwing magkakasalubong kami sa bahay, matagal kaming nagkakatinginan. Tuwing sabay kami sa almusal, palihim ang sulyapan namin. At sa bawat simpleng hawakan ng kamay, may kasamang apoy na pilit naming tinatago sa normal na kilos. At nang dumating ang ulit, o nang dumating ulit ang isang maulan na gabi, dumating na rin ang puntong hindi na namin kinayang pigilan. 6:00 pa lamang yun. Maaga kaming kumain. Pagkatapos nun, natulog na si Gab sa kwarto, pagod sa school. Si tita naman ay dumiretso sa banyo para maligo. Aba, ang init ng tubig ah. Mapapahaba yata yung ligo ko nito. Narinig pa naming sabi niya. Tumawa pa ako ng konti. Si tito tahimik lang sa gilid ng mesa. Nakaupo habang hawak ang baso ng tubig. Ako naman, abala sa pagliligpit ng mga plato. Akala ko normal lang yung gabi. Pero habang nakatalikod ako, naramdaman ko yung presensya niya sa likuran ko. Hindi siya nagsalita. Wala siyang sinabi. Pero naramdaman ko na lang ang kamay niya sa bewang ko. Isabel, bulong niya ng mahina. Hindi ako lumingon, pero hindi ko rin siya tinulak noon, Miss Love. Si tita ho,
Sagot ko, halos pabulong din. May tubig pa, naririnig mo naman 'di ba? Oo, tama. Narinig ko ang lagaslas ng tubig. Tuloy-tuloy, malakas ang pressure ng heater. Malamang tatagal pa siya ron ng 20 minutos. Tumigil ang kamay niya sa bewang ko. Pero hindi siya umalis. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o dahil sa sobrang lakas ng tibok ng dibdib ko. Pero hindi ako nakagalaw. Hanggang sa ako na ang kusang humarap sa kanya. Pareho kaming hindi nagsasalita. Pero pareho kaming humihinga ng malalim. At kasabay nun, naglapit ang mga mukha namin. Muling nagdikit ang labi namin. Pero ngayon, mas matagal, mas buo, mas mapanganib. Hindi ito halik ng isang pangarap. Ito ang halik ng dalawang taong alam naman na bawal sila, pero nawalan na ng pake. Dahan-dahan niya akong inakay patungo sa sofa. Pareho pa kaming alerto. Nakikinig na baka biglang bumukas ang pintuan ng banyo. Baka lumabas siya. Naupo kami sa may sofa. Maigpit ang yakap niya. May pagpipigil. Pero ramdam na ramdam ko ang pangungulila. Ramdam kong sa loob ng 5 taon, para bang sa akin niya, binaling ang lahat. Hinalikan niya ako sa leeg. Pumikit ako, habang pinipigilan ng sarili kong makagawa ng kahit anong ingay. Ang init ng hininga niya, ang lambot ng kamay niya. At ako, hindi ko na rin alam kung ako pa ba si Isabel na kinupkop lamang nila noon. O ako na ba yung babaeng kusang sumusugal sa isang bagay na walang kasiguraduhan? Nawala na yung utang na loob dahil inaahas ko na sa mismong pamamahay ni tita ang sarili niyang asawa. Bago pa kami tuluyang mawala ng kontrol, bigla siyang bumitaw. Tumayo siya agad. Ako naman ay nag-ayos ng sarili at huminga ng malalim. Pumasok siya ulit sa kwarto. Ako naman balik sa kusina na para bang walang nangyari. Ilang minuto pa, lumabas na si tita. Para bang wala lang sa amin. Oh, tapos na kayong magligpit? Tanong niya habang nakatapis pa. Opo tita, malinis na rin po lahat. Sagot ko. Ngumiti siya. Ikaw na talaga, Isabel. Salamat talaga sa mga tulong mo sa akin mula noon. Anya. Ngumiti ako sa kanya. Pero sa loob-loob ko, may gumuguhit na bigat. Dahil sa guilt ba? O dahil sa katotohanang may lihim na nagaganap sa amin ng asawa niya? Hindi ko alam kung anong klaseng babae na ako simula ngayong gabi. Pero isa lang ang sigurado ko. Sa gitna ng lagaslas ng tubig, may lihim kaming binuo. Pagkatapos maligo ni tita noon, maaga siyang natulog. Masakit raw kasi yung katawan niya. Ako naman, tahimik lang sa silid ko. Nakahiga pero hindi naman mapakali. Hindi ko alam kung inaabangan ko siya o pinagdadasal kong huwag na siyang pumunta. Pero hindi nagtagal, narinig ko yung pamilyar na hakbang. At ilang segundo lang, marahang bumukas yung pinto ng kwarto ko. Kasi hindi ko yun nilak. Dumating siya. Walang sinasabi, walang alinlangan. Humiga siya sa tabi ko at agad ako niyakap. Hinaplos niya ang buhok ko, pati ang pisngi ko. At nung gabing yun, Miss Love, wala na. Tuluyan na kaming bumigay. Walang pagmamadali, walang ingay, wala ring tanong. Parang puro damdamin lang. At sa loob ng kwarto ko, habang tulog si tita sa kabilang silid, ginawa namin ang pinakabawal sa lahat. Bawal sa mata ng Diyos, bawal sa mata ng mga tao. At opo, Miss Love, sa kanya ko pinagkaloob ang lahat. Ang asawa ni tita, ang unang lalaki sa buhay ko. Mula noon, nagkaroon kami ng lihim. Gabi-gabi, ako ang nakakasalo niya.
Hindi na siya kumakatok, hindi na rin ako nagtataka. Kapag alam naming tulog na silang lahat, pupunta na siya. Hahawakan ang kamay ko, maglalapit kami at magyayakap. Araw-araw, parang walang nangyayari. Pero sa gabi, paulit-ulit kaming bumabalik sa kasalanang pilit naming tinatago. Hindi namin to pinag-uusapan. Walang plano, walang pangako. Basta gabi-gabi, sa pagsapit ng dilim, doon kami nagkakasala. Ilang linggo pa yung lumipas. Tanghaling tapat. Sabado, walang pasok si Gab. Abala si tita sa pagbubukod ng stock sa kwarto. Ako naman nasa kusina at nag-aayos ng merienda. Dumating si tito, bit-bit ang bagong biling tinapay. Walang tao sa paligid namin. Anong ginagawa mo? Ano yung niluluto mo? Tanong niya habang nilalapag yung tinapay sa mesa. Merienda po, para sa ating lahat, sabi ko. Tumango siya at lumapit. Hindi pa kita nakahalikan ngayong araw Tito Joel naman, nandyan lang ho si tita sandali lang naman bulong niya. Hindi naman niya makikita. Lumapit siya at hinawakan ng bewang ko. Hinalikan ako sa pisngi, tapos sa gilid ng labi. Hanggang sa tuluyan ng dumampi ang labi niya sa akin. Tumagal yun ng ilang minuto. Mahigpit ang yakap namin sa isa't isa. Walang tunog, kundi hininga naming dalawa. At doon, hindi namin napansin ang paligid. Bigla palang bumukas yung pintuan. Anong ginagawa niyo? Boses ni tita. Para bang binuhusan kami ng malamig na tubig. Huling-huli kami sa akto. Agad akong lumayo. Si tito naman, tumigil sa pagkakayakap pero nanatili sa kinatatayuan. Si tita, nanlalaki ang mga mata. Nanginginig ang labi. Hindi siya galit. Para bang mas hindi makapaniwala. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Hindi pa mataas ang boses niya, pero ramdam na ramdam ang bigat. Tita, nanginginig kong sabi. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya? Ganyan bang hindi sinasadya, Sabel? Marisa, putol ni tito, pero pinatigil siya ni tita. Huwag mo akong tawaging Marisa. Isa kang traidor. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo, Joel? Pamangkin ko yan. Baka nakakalimot ka. At ikaw, Isabel. Hindi ko matingnan ang mga mata ni tita. Hindi ko kaya. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Anak kita. Tinuturing kitang anak. Tapos ano to? Ano yung ginagawa ninyo? Hindi makapaniwalang sabi niya. Sabihin mo nga sa akin, may nangyayari ba sa inyong dalawa? Napaluha ako noon, Miss Love. Hindi ko siya matingnan at ang tanging naging sagot ko sa tanong niya, Tita, sorry. Sorry po, tita. Hindi ka ba nahiya sa akin, Sabel? Asawa ko yan. Maraming mas bata, Sabel. Anong ginagawa mo? Anong ginawa mo sa sarili mo? Pakinggan mo muna ako, tita, please. Lumapit ako pero umiwas siya. Hindi kita kayang tingnan ngayon. Ayoko, Isabel. Dahil baka masaktan kita. Masakit at hindi ko matatanggap to, sabi niya. Hindi ako sinaktan ni tita. Hindi niya ako pinahiya. Pero ako sa sarili ko, hiyang-hiya ako. Wala akong mukhang maiharap sa kanya. Kahit isang oras lang matapos ang pangyayaring yun, napagdesisyonan kong umalis. Yakap-yakap ko yung bag ko sa upuan. Hindi ako makapaniwala sa nangyayari. Ang lakas ng tibok ng puso ko hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang pagsisisi at kahihiyan. Paglabas ko ng bahay, sumunod sa akin si Tito. Saan ka pupunta, Isabel? Hindi ko alam.
Sagot ko. Hindi ko siya tinitingnan. Pero ayoko nang manatili dito. Wala na ho akong maiyaharap na mukha kay tita. Hiyang-hiya na po ako. Huwag mo akuin lahat. May kasalanan din ako. Kasalanan ko rin to, sabi niya. Pero akong pamangkin niya. Ako ang dapat mas nakakaalam kung ano ang tama. At tama siya. Sa dami ba naman ng lalaki? Bakit ikaw pa na asawa niya? Pasensya na po. Hindi siya umimik. Tumigil ako sa tapat ng gate, tsaka lumingon pa pabalik. Nakita ko pa si tita na nakasilip sa may bintana. Umiiyak. At yun yung mas masakit. At doon ako tuluyang naiyak na din. Tita! Sigaw ko. Sorry. Hindi ko kayang burahin yung pagkakamali ko pero sana ho kahit hindi ngayon. Mapatawad mo ko. Patawarin mo ko, tita. Hindi ko na hinintay yung sagot niya. Lumakad ako, bit-bit ang bag. Ang bigat sa dibdib, Miss Love. Ang bigat. Nang kasalanang ako mismo ang gumawa. Isang buwan nang lumipas mula nung mangyari yon, Miss Love. Habang sinusulat ko to, naiiyak pa rin ako. Sising-sisi pa rin ako. Nakatira ako ngayon sa apartment na kaibigan ko sa Calamba. Nagtatrabaho ako dito. Tahimik naman yung buhay, pero walang gabi na hindi ko naiisip yung ginawa ko. Si Tito, hindi na kami nagkausap. Si Tita, hindi ko na siya tinawagan. Hindi ko na siya sinubukang kontakin. Kasi, wala eh. Nahihiya ako. Wala akong karapatang kausapin pa siya. At kung may natutunan man ako sa lahat ng to, simple lang. Ang pag-ibig na sinimulan sa dilim, hindi tatagal sa liwanag. Hanggang dito na lang po yung story ko, Miss Love. Alam kong maraming maiinis at magagalit sa inyo dahil sa ginawa ko. Kaya ngayon, natuto na ako at takot na rin ako na magmahal. Nagmamahal at lubos na gumagalang. Isabel. Maraming salamat po sa pag-share ng inyong story, Miss Isabel. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko o kung anong magiging komento ko sa inyong kwento. Pero naway mahanap nyo ang katahimikan ng inyong puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, Miss Love.